Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:06 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating radyo estasyon ng 1116 DXAS, Your Community Radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ngayon po ay araw ng Thursday, February 12, 2026 at kayo ay nakikinig sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Ito po yung programa na naghahatid sa inyo ng inspirasyon, mga impormasyon at syempre balita galing kay Kristo. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Sali po kayo sa ating usapan mga kabarangay kung kayo may mga tanong, komento o mensahe. No? Pwede kayo mag-text sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Assalamualaikum. No? Warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Salam pakatantan binaybayan nagdurong og isa doon na Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, maayong buntag, ahap, subo. Mariyaw malingkat mahinaat. Salamat pagi sa ating mga kabarangay din dyan sa Sabah, Malaysia. Oo, especially no sa mga nakamonitor at nakatutok no abot ng ating radyo stasyon no. At syempre no isa sa mga realization dyan sa Sabah, Malaysia no, especially kung wala kang magandang papeles sa mga ganitong season no, maraming operasyon SAR alam mo doon. Pag mga ganito, maraming operation, no? Tawag nila operasi. Pero kung sa atin operation ba? Operation yan sa hinahanapan sila ng mga papers, ng mga passports. So, etong mga time, ganitong season. Oo, so anong dapat So, gawin? ayun nga, no? Ngayon, actually, honestly, no, marami sa ating mga kababayan is yun, binabantayan, no? Nagtatago. Ayan, no? Mahirap talaga pag ano din kasi no, yung lesson siguro Babin. Yan, early morning no, nagle-lesson tayo. No. Pero yung lesson doon, yun yung struggle kapag nagsimula tayo sa hindi tama. Darating ang araw ay may pagtataguan tayo. Kasi alam natin na may ginawa tayong hindi Tama. may mali. Hindi siya naayon no sa batas. Hindi siya dumaan sa legality. Sa tamang proseso. So mahirap yung ganun. Pwede ngayon makatakas ka, makatago ka, pero 'di ba the following day. Kaya yung encouragement po natin, kahit gaano kahirap, pag sinabi ng BIR magbayad, sundin talaga natin. Ano yung mga standardization, no? Kaya iyon. Kasi protection din yan sa atin. Alam mo doon sa lesson namin, lesson. Yung sabi doon, parang nanliliit kami. Sige. Yung mga batas na binigay sa atin ng Panginoon for our protection yan. At totoo naman din. Like for example, thou shall not steal. Kasi kung ikaw ay magnanakaw, may magagalit sa'yo. May pwedeng magbanta ng buhay mo. Diba? So, for protection talaga yan. Oo, kaya no, yun. At saka shoutout pala, hello sa aking, hindi ko na mention pangalan no, sa aking kuya na alas 3 pa ay kami ay nagle-lesson din sa Oo, may lesson din kami 3 AM in the morning. Siyempre in the morning, AM na nga. 3 AM. Nag-uusap na kami ng salitan ng mga idea, ng mga experience, no. So, good morning. Actually ngayon ang utak ko na kuha na siya.
flowing na, running Flowing na siya. Kasi, Kaya pala yung buhok mo umurong na naman patras. oo, kwan yan, showing din yan. Now So, showing. now showing. So, ayan, no, ayan, good morning, salamin sa, ulit sa lahat. Ayan, at syempre, good morning sa iyo, Sar. Kanina no? pa tayo Oo. nag-uusap ngayon Kanina ka pa pa tayo. mag-good morning. Ay, hello, shout out, good morning sa ating kabaro sa media. Nagbabalik si Sir Miko Guapito Ay, ng Katropa. Oo, wow. katropa na sila ni Sir Aru, no? Oo. Sir R. Ay, oo. XFM, oo. Hello sa mga taga XFM. Pero congratulations ka ka na. congrats kay Sir Miko. Kay Miko. Sir, good morning po sa inyo. Siyempre, good morning na rin ako sa aking Kuya Joseph dyan. Yung mga maaasahan. Oo. Tama. Kuya Joseph. Hello po sa ating mga kabaro sa media. Good morning sa inyong lahat. Ayan, baka mamaya magkikita-kita rin kami pala. Ay, oo. May presscon ang press PhilHealth. con. Good morning sa ating mga kapartner natin dito sa Ahensya de Consensya, kay Sir Philip, ayan, kay Doc Jacob. Good morning sa inyong lahat. Ayan, oras po natin alas 7:11 ng umaga. Sabi ko nga po, samahan niyo po kami hanggang mamayang 8:30 ng umaga at ngayong umagang ito mapapakinggan po natin kasi nga Alvin, 2 araw na lang Heart's Day na. Heart's Day. Yes, oo. May mga kailangan po tayong alamin, lalo na sa tinatawag na love scam. Ayan, mapapakinggan po natin mamaya si Sir Josel de Guzman, at si Ate Heidi Sampang para pag-usapan ito. Para hindi po tayo mabiktima, lalo na kung kayo ay pumapasok sa dating app o ano yung mga dapat ninyong alam para hindi kayo mabiktima ng mga scammer at hindi masaktan ang inyong puso. At bukas din, maganda rin ang ating topic bukas about naman yung data natin sa mag-asawa. Ayan, so abangan nyo po ang ating mga interview dito, ang ating mga topic dito, okay? So oras natin alas 7:12 ng umaga, narito ang ating ulat panahon. Ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Timog Luzon at Visayas. Ang amihan o northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dito sa atin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa easterlies. At posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkidlat at pagkulog. Ang ating temperatura ay tinatayang aabot sa 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy birthday! February 12, Trisa, sabihin ko. Happy birthday. Ayan kay Ate Sansan Suwa. Hello Ate Sansan. Hello, good morning dyan sa Saudi. Kung good morning ngayon. Alam ko 5 hours ata tayo advance. O sila ba ang 5 hours advance? O happy birthday pa rin po sa inyo Ate San. Happy birthday rin kay Esmeralda Almini. Uy, parang mama to ni Arlene. Joy Almini. Good morning kay Arlene ha. Oo, happy birthday. Ayan, hindi ako sure. Yung kapatid niya pala ito. Happy birthday po. And kay Julius Casalme. Yan, no. Siyempre, sir, happy birthday hello kay ma'am. Sa Saudi din ito, sir, no? Si Ma'am Dar. Ay, good morning. Hello, madam. No, Dar Hajiri. At siyempre, good morning din kay Shad Muhammad, no? Diyan sa Sutterville Kampo Islam, no? Hello kay Ma'am Cory Makapili. Happy birthday. Ayan. Good morning kay Kuya Noli Aguilar. Sabi niya, salamat pagi na imbag na adlaw o aldaw ba to? Kada kayo amin o NC family. Anong salita yun? Baka Ilocano o tanongin mo si Kuya Noli, no? Oo. Kuya, good morning. Yes. Anong
pinagsasabi mo. Oo, no? Ano hindi, 'di ba? Arch ka naman kay Kuya Noli. Hindi, minsan ganun, 'di ba? Hindi ganun man tayo magsalita, no? Pag taga Zamboanga, Pag close, ano ang anong sinabi mo? O, 'di ba mali pa rin. Anong sabi ka? Oh, hindi. Good morning naman kay Sir. Pinapatawa natin si Kuya Noli. Good morning kay Sir Ador Malapitan, sabi niya pa. Good morning po. Good morning din po sa inyo. Taga saan po kayo, Sir Ador? Maraming salamat sa pagtutok. At kay Ma'am Liliana Hunt, lovely morning to both of you. Sarah and Robin, you are a blessing in your purpose in life, serving in DXAS to reach places in Zambasuta. Maraming salamat po, Ma'am Liliana Hunt. At muli, sa mga nabanggit namin, happy birthday! Salita at tanong ngayon. Ayan, sabi ni Kuya Noli, Ilocano. Sabi ko sa'yo, Ilocano. Oo, so alam mo na yung pinagsasabi niya. Oo. Gets. Ang salita natin ngayong umaga, white as snow. Sa Filipino o Tagalog, puti gaya ng niebe. Chavacano, blanco como el nieve. Pagpution sama sa niebe sa Bisaya. Ilonggo, maputi pareho sang nieve. Oo, tausog puti sin ice. Tanong natin, ano pong ibig sabihin kapag naririnig nyo yung mga salitang completely forgiven? Isaiah chapter 1 verse 18, Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Sa Tagalog o Magandang Balita Biblia version, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin. Yan, itong verse na ito ay nagre-reflect din kung gaano ka forgiving ang ating Ama. Alam mo no, wala talagang isa sa atin ang magsasabi na tayo, wala akong kasalanan. Oo, jutay pa lang kita, no? Sabi nga nung isang teacher namin, yung mga, kahit na yung mga 2 or 3 years old, kahit hindi mo turuan yan, matututong pag tinanong mo, ikaw ba ang may gawa niyan? No, mommy. No, daddy. Di ba? Kasi talagang nagkaroon na ng feeling ang bata pag sinabi kong yes, baka mapagalitan. So, lahat po tayo, great or small, somehow nagkaroon tayo ng pagkakamali sa ating buhay. At minsan nadadagdagan yan. Minsan everyday, 'di ba? May mga nagagawa talaga tayo. Taumenta ki aumenta, el di aton kulpa. Ang sabi dito, ano siya, tinukoy siya or kinumpare siya na parang scarlet. Tiningnan ko yung kulay ng scarlet. Actually, ano siya, like crimson, parang red. Oo, ganun ni-refer ang ating parang dark red. Hindi naman. Actually, hindi talaga siya dark red, pero light dark. Light red na parang dark pa nga yung dugo, parang fresh, parang pero mas dark light pa nga. Dark fresh red. Oo, pwede parang ganon. Diba? Todo yan lang. Sana kung ay alam mo tatay ko pintor. Oo, 'di ba? So alam niya 'yan. Magaling siya mag-mix ng Ganyan din ang tito ko, Tito Hindi. Junior ko. 'Di ba? Sa shop, Hindi, diba? ang minimin ko lang kung tatay ko marunong siya mag-mix ng color. Ano na lang? Mixing talaga ang gift Oo, niya. oo, kaya alam ko light, dark, crimson, gray, red. Oo. Ang labas noon, alam mo, Ano? red. Tapos, sige. Tapos nakakatuwa kasi na-realize ko ngayon, 'di ba yung kasalanan natin ay parang scarlet. Ang nagbayad din ay dugong parang scarlet. Nung namatay ang Panginoon at dahil doon parang nag-away ang parehong scarlet. So naging white as snow ang ating pagkatao. Yung mga kasalanan natin, desde bata kita, hasta kita grande, hasta el future, 'di ba? Ang pagtingin sa atin ng Panginoon ay parang niebe na. Ganun siya magpatawad. 'Di ba? Tayo, paano ba tayo magpatawad? Ikaw, Bi, nagpapatawad ka ba, Bi? May dati
kuan pa, no? May reserve. Si kuya pala parang ano, Ayan. parang pink na tong red. Red to dati, light pink, pink, na ngayon. red. Alam mo tapos, ang kuan niya, ang result ng kulay niya. oh, Ayun sa loob. Dark blue. Bakit po tayong dark? tapos, Hindi, alam mo, yun nga, no, may dati no kapag nagpapatawad siya, may reserve ba? oo. May reserve, tapos may assumption ka na aga, uulitin pa rin naman niya. Kahit ako. Oo, ako dati, ikaw hanggang ngayon pa rin, 'di ba? Oo, ako dati, at least ako kanina ka oo. pa. Sige. Anong sige? Sige. Oh. Hindi, yun nga no. Pero ngayon alam mo, yung isa sa mga na discover ko no, may kalayaan, may kagaanan, no, may freedom sa pagpapatawad, no. Alam mo parang hindi ko na trabaho, hindi ko na business, no, or siguro sa pinakamabigat na salita, no, pwede kong sabihin, wala na akong pakialam sa kung ano yung gagawin mo, ano yung nasa puso mo. Basta one thing I know, nire-release kita, pinapatawad kita, go in peace. Parang Shalom. shalom yan. Alam kong shalom ay peace. Peace, oo. So pag go shalom, ganun. Oo, go with peace. Oo. So, yun yung ako masasabi ko, yung tao at si Lord may difference pa rin Ay, kung oo, magpatawad. siyempre. Like for example, ako, tama yung sinabi mo. Hi, salamat. Pwede akong magpatawad. Pero yung may di ba, may boundary na, may may gap na kasi Hindi, sorry, puputulin kita, no? 'Di ba? With respect, sorry. Hindi kasi alam mo, ako hindi naman boundary yung term ko doon. No? May lesson. Natuto na kasi ako, 'di ba? So, dapat lumayo ka. May boundary. Lulusutan mo pa ako Bakuran na lang. Oo. May gap. Ayun, no, may gap. Tama. Sige. O kaya nga, pero si Lord hindi ganon. Si Lord, kapag humingi tayo wholeheartedly ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan natin, automatically papatawarin tayo ng Panginoon. Wala nang condition na, ito dapat mo munang gawin. Ito muna. Kasi ginawa niya na Siya na ang nagbayad. Ang kailangan niya na lang marinig sa'yo ang humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan natin. Kasi pwera doon sa nagkasala ka sa tao, nagkasala din tayo sa Panginoon. Kasi ko sa kita ya ase kunal di atun uban hente, como ya ase tamang kita kunal Diyos. So como habla kita, ya rabia to ko nakel, or yan disobey to ko nakel, kabar tupaw mangkel. It's like you're disobeying din yung will ng Panginoon sa buhay mo. Pero si Lord, pag magpatawad, automatically white as snow. Unlike sa tao, pwede pang, okay, papatawarin kita, pero hindi ko makakalimutan yun. Pero si Lord, forgive and forget. Pero, hindi rin lisensya yan. Ay, okay na pala ako. Forever palusot na. mo, no? Oo. Nagpapatawad si Lord. Pero, pag inulit mo pa, at anak ka na niya, siya niya disiplina. Yun naman yun. May disiplina. Pero yung maganda dito, yung malaman mo, yung forgiveness ng Panginoon, yung you are completely forgiven. Ang ganda nun, di ba? Merong kagaanan sa puso, merong peace, may joy ka na, di ba? At alam mo nang, okay, kailangan, whether patawarin man ako ng taong ito o hindi, pero yun ang utos ng Panginoon. Di ba magaan sa puso? At kahit hindi man natin aminin, no, siguro sa mga nakikinig. Aminin mo na. Ba't hindi mo pa aminin? Hindi, ako aminin ko no, na parang kinokondisyon mo ko anong sasabihin. Hindi, I mean, 'di ba? Hindi man natin aminin no yung katotohanan. Pero 'di ba, sinasabi natin nagpapatawad na ako. Hindi man natin aminin na, hindi man natin sabihin sa mga nakikinig din para sa atin no, maging assessment or paalala na 'di ba, yung bigat na nararamdaman mo ngayon, ayaw mo man sabihin or aminin, no? Ayaw man i-post sa social media #not moving on not yet moving on, 'di ba? Pero alam mo, yun yung reason bakit mabigat yung nararamdaman natin, sir, no? Kasi hindi pa nga talaga natin siyang
nare-release, hindi pa natin siya napapatawad, no? At saka, 'di ba, the point na magaan na yung pakiramdam mo kahit nandyan yung presensya ng taong yon is alam mo sa sarili mo napatawad mo na siya. 'Di ba? Alam mo yung uy, hindi mo man siya pinapansin. Akala ko pinapatawad mo siya. Pinatawad mo na. Pinatawad mo na siya. Well, 'di ba? Hindi mo naman siya kailangang pansinin. Busy, 'di ba? Sino ba yan? Oo. Sino ba? Si Kuya Meng. Hindi. Wala na iba. Sino pwede kong... Pangbintang eh. Oo. Itinti na lang. Si Tintin. Di ba? Ikaw. Di ba? Hindi nga kita pinapansin pero nagpapapansin ka. So, ibig sabihin, forgiven ka na. Bigla ka nagkaroon ng kasalanan. Pero di ba? Honestly, ikaw, sige daw. Ano? Yun isa sa mga confirmation na hindi mo pa talaga totally napapatawad yung tao kasi meron kang kabigatan pa na nararamdaman pag nandyan yung presensya niya. Talaga? May Ikaw? Ako, wala naman. Hindi, halimbawa, ako, Wala akong ganyan. nakaalitan mo ako. Tapos sinabi mo, Wala akong ganyan. wala kang ganun. So far, oo. Oh, Kaya yung mga tao nagsasabi, hindi ko pa na-forgive. Ano ba? Kayo ba ang mayari ng ano ko? Pagkatao ko? Ba't nyo ginagawa? Pero eto nag-share din si Kuya Nolly. Hebrews 9:22, without shedding the blood, there is no salvation. Ayan. Kaya yung sacrifice ng Panginoon, yung naging dahilan para tayo ay ma-forgive. Sabi rin dito, Bin, hindi natin kailangan saluin lahat ng guilt. Hindi natin kailangan not saluin pala. Hindi kailangan na forever maging guilty tayo or kaya maging yung may shame tayong nararamdaman sa ginawa natin. Pero we can hold on to the truth na pwede tayong mapatawad sa lahat ng mga ginawa nating pagkakamali. And we can be as white as snow. So, yun po yung reminder ng Panginoon sa atin. So, muli, wala ka nang idadagdag? Wala na. Oo. Tanong natin kayo po, nung narinig nyo ang salitang completely forgiven, ano po ang naintindihan nyo doon? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Pag-aalis ng mga political branding sa mga government projects nagpapatuloy kasunod ng anti-EPAL Memorandum ng Pamahalaan. Kaya naman pala, yan po marahil ang pananaw ng mga netizen kasunod ng nagpapatuloy na anti-EPAL campaign sa pamahalaan. Sa Iloilo City, pinangunahan ng kanilang local government ang pag-aalis sa mga slogan at pangalan ng mga incumbent official sa mga sasakyan ng gobyerno. Binigyan din nila na pagtalima ito sa anti-EPAL Memorandum ng Department of the Interior and Local Government. Habang sinabi naman ni Mayor Raisa Treñas, kailangan na matapos ang pag-aalis ng anumang political branding sa mga sasakyan ng Iloilo City LGU ngayong linggo. Kasamaan niya rito ang Uswag Iloilo o Pag-ulag Iloilo na political slogan ng incumbent administration. Kaya po mga kaagapay, kaya naman pala gawin ng mga local official na hindi lagyan ng branding ang mga government projects, infrastructure at iba pang pagmamay-ari ng publiko. Umaasa tayo na magpapatuloy ito. Sabi nga sa Matthew 6:1, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Magandang pananaw ito sa ating mga lingkod bayan na dapat hindi performative ang paggawa ng mabuti. Ito ay dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng gantimpala sa mga nagagawang kabutihan na hindi nakikita ng iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, pagsusuot ng police uniform ng isang vlogger, inimbestagahan ng PNP. Hindi pang cosplay ang uniforme ng pulisya. Yan ang pinaalala ng Philippine National Police
matapos mag-viral ang isang litrato ng isang kontrobersyal na vlogger na nakasuot ng uniforme ng pulisya. Sa ipinakitang litrato ng pulisya, nakasuot ang vlogger ng asul na ceremonial police attire ang naturang vlogger. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ang naturang litrato habang maaaring humaharap sa kasong usurpation of authority at illegal use of uniform ang vlogger. Kapag napatunayan ang hindi otorisadong paggamit ng uniforme ng PNP. Ayan, maganda yung ating natin mabati ang mabuti, yung pagtanggal ng mga political branding. Alam mo, paano na lang yung may nakita ako nga isang university dito sa Zamboanga. Pumasok ako doon sa kanilang school. Ayun, ang laki ng mga pangalan ng mga honor tao. student? ng mga ng mga politiko. Hindi, school kasi pinag-uusapan eh. Ba't ka natawa? Honor student. Lagi Pwede kasi rin akong kasing positibo honor eh. student sila kaya yung Oo, pangalan nila. baka mga alumni. Diba? Hindi. Okay. Parang nakalimutan Proud ko. lang yung school, di ba, galing Pero sa kanila. politician sila. Ayun, yung pangalan nila. Ang laki doon sa building. Sabi ko nga talagang hindi. Sorry po hindi na talaga Ano yung nahiya. college? University dito, Oo, university. Oo, dito banda malapit sa dalawang school kasi yan malapit sa Boulevard. Isa dyan. Okay. Baka Oo, kuha nila. public. Baka hindi ba? Baka alumni nila, sir. Hindi nga nila alam hindi. na. Okay. Politician nga, oo. So, sabi ko talaga, hindi na talaga nahiya. Parang sila talaga ang unless sila ang nag-donate doon. Pero, yun na nga, siguro yung lesson doon, nag-donate man tayo o hindi, o kaya tayo ay politician. Kung talagang heartily ay gusto nating tumulong, siguro no need naman na i-broadcast Oo. o i-plaster pa yung do not let your right hand know, di ba? Your left hand know what your right hand have done. So, hindi kailangan na kasi pinapractice natin dito yung right motive, yung humility, pinapractice natin dito. Di ba? Kasi minsan pag nakikita natin lagi yung pangalan natin, magti-trigger siya yung magkaroon tayo ng pride, maging boastful, 'di ba? At parang feeling mo may utang na loob na yung binigyan mo ng tulong. Oo. Tsaka wala sabi nga ng verse natin, walang gantimpala kasi nakuha mo na yung recognition. Oo. Ewan ko pero whether we eat or drink, do it for the glory of God. So sa maliit na bagay pa nga, laging ibibigay ang papuri sa Panginoon kasi wala naman tayo atin kahit ikaw naghirap niya, sino ba nagbigay ng lakas sa'yo? Sino ba nagbigay ng talino sa'yo para mapunta ka dyan? Sino ba nag-provide ng lahat ng needs mo? Si Lord pa rin naman. Kaya whether we eat or drink, do it for the glory of God. The more pag malalaki ang mga projects na ginagawa natin, let's do it for the glory of God. Kasi gusto natin na ma-highlight yung power ng Panginoon na paano ka din niya ginamit. Kaya good news yun nga sir, sabi mo, good news talaga to na hindi na natin makikita yung kanilang mga mukha. Like katulad ng Pasig, 'di ba pag nagbibigay sila ng mga relief good, ang makikita mo doon sa eco bag, Pasig. Doon sa school uniform, sa sa shoes, Pasig. Tama. Yung mga actually sa may mga previous din ako natin, wala din, 'di ba? Parang heart o yung dito sa atin. Meron, pero parang may meron na-discover si Ma'am Dang. Nandun pa rin pala ang niya, signature niya. Okay. Makikita mo pa rin. So, nung tiningnan ko din, nga. Ay, shoutout pala. Good morning kay Ma'am Dang. Matalinaw talaga to si Ma'am. Matalinaw to si Ma'am Dang. Walang makakalusot kay Ma'am Dang. Alam mo yung kanta natin na kuhan? Siya ang gumawa, di ba? Siya ang sumulat nun. Yung nung national, pinagtatalunan namin kasi sa kuhan. Sabi ko, hindi, si Ma'am Dang. Ayaw maniwala. Sino yan? Patawag natin. Wag, ilalagay natin ng mga picture nila. Hindi, yun. Ayan. So, paalala po para sa lahat, alam ko, masaya sa pakiramdam na malaman ng lahat, ikaw ang tumulong. Pero kung talagang
na galing sa puso, no need na i-broadcast natin na galing sa atin yun. Yan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, 7:35 ng umaga at para sa ating mga balita, formal nang sasampahan ng mga kasong administratibo ng Department of Transportation o DOTR ang Allison Shipping Lines at 14 na opisyal ng gobyerno kaugnay sa trahedya ng paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. Ang hakbang na ito ay bunsod ng utos ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na matapos mapatunayan sa paunang investigasyon na nagkaroon ng seryosong kapabayaan at overloading sa nasabing sasakyang pandagat. Bukod sa kumpanya ng barko, kabilang sa mga sasampahan ng kaso at tinanggal na rin sa kanilang mga tungkulin ang 6 na tauhan ng Philippine Coast Guard PCG. 3 po sa kanila ang may kasong o sasampahan ng kasong administrative case at kung saan yung 3 palabin ay yung marina officials ang bibigyan o sasampahan ng kaso. While sa PCG naman, sila ay 8 ang involved dito at pasok nga dito sa administrative din ay ang pwede rin ang station commander mismo. So lumalabas po sa investigasyon na nabigo ang mga nasabing opisyal na beripikahin ang tamang bilang ng mga pasahero sa manifest bago ang paglalayag. Natuklasan din na kahit may mga depekto sa seguridad ang barko, binigyan pa rin ito ng permit para makapaglayag. Suspendido rin ang accreditation ng Orient Shipping Lines. Ito yung third-party classification na nag-issue ng safety certificate sa Allison. Sa kasulukuyan, nananatiling grounded o suspendido rin ang operasyon ng buong fleet ng nasabing kumpanya habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat. Sa ngayon, aabot na sa kabuang 368 na pasahero ang naberipikang lulan ng barko. Lagpas na ito sa maximum capacity na kung saan dapat ay nasa 352 lamang. At 52 na ang kumpirmadong nasawi habang ang mga naligtas ay naibaba na rin sa bilang from 316 meron tayong update dyan. Samantala, hindi pa kasama sa bilang na ito ang nasa mahigit kumulang 27 na mga missing passengers pa rin na hanggang sa ngayon ay hinahanap. Kabilang sa mga nawawala ang kapitan ng barko at si Sharia Court Judge Alberto Romoros. Zambasulta Balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 matapos ma-recover ng mga technical diver ang bangkay ng isang babae sa loob ng wreckage kahapon araw ng Miyerkules. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, nagsimula ang dive operation bandang alas 7 ng umaga sa paligid ng Balukbaluk Island, Haji Mutamad. Gamit ang rigid hull inflatable boat ng BRP Melchora Aquino, matagumpay na naiahon ang biktima mula sa ilalim ng dagat para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, sinusuri naman ng Regional Field Unit ng Scene of Crime Operations or Operatives ang isang putol na ulo ng tao na na-recover din ng mga diver kahapon. Inaalam ng mga eksperto kung saan or kung ang nasabing ulo ay pagmamayari ng isang menor de edad na biktima na na-recover ang katawan nitong nakaraang Martes. Isinasagawa ang forensic analysis upang matiyak ang pagkakakilanlan nito at maibigay ang huling hantungan para sa biktima. Zambasulta Balita. Matapos ang 2 linggong masusing investigasyon at beripikasyon, naglabas ng bagong reconciled na datos ang Philippine Coast Guard kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan noong nakaraang Enero 26. Sa
Sa pahayag ni PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, sinabi nito na mula sa unang report na 316 ang mga survivors, nasa 293 na lamang ito. Ito ay matapos mabusisi ng maayos ang mga datos mula sa PNP SOCOS, ZCDRRMO at sa mga pamilya ng mga biktima. Samantala, umakyat naman sa 52 ang kumpirmadong patay matapos ma-recover ng PCG ng technical diving group ang bangkay ng isang babae bandang alas 7:15 kahapon ng umaga sa wreckage ng barko. Sa kasulukuyan, meron pang 27 na missing passengers at nilinaw ng PCG na anim sa mga na-recover na bangkay ay hindi pa nakikilala, kaya nananatili pa rin ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga nawawala hanggat hindi natatapos ang forensic verification ng SOCO. Base sa huling investigasyon, ang kabuang bilang ng mga tao sa loob ng barko ay umabot sa 372. Zambasulta Balita. Kaya talagang na-discover na may overloading na nangyari. Iba pa yung nalaman ng ating Department of Transportation na hindi nagkaroon ng pagtimbang sa mga sasakyan. Oo, yun ang kanilang na-discover. Kaya kahit hindi pa buo hindi pa tapos ang investigasyon, meron na daw silang sapat na dahilan upang sampahan na ng kaso. At ang hindi lang ang Alezon, hindi lang ang may-ari, pero nadamay na rin ang PCG at ang Marina at magdidepende pa dito kung mare-revoke ang lisensya ng nasabing kumpanya. Kasi nga, yun na nga, yung datos ngayon, hindi lang, kasi nung una 344 lang according sa manifest. Ngayon, na-reconcile na nila yung survivor, 293, yung patay ay 52, yung mga nawawala ay 27. So, in total, 372. Yung capacity ng barko ay 352 lang. 52. O, kabarnoy pa sila mantimbang kung mga vehicle. So, overloaded talaga. Oo, yun talaga ang lumabas ngayon sa investigasyon. So, aabangan pa natin ito kung ano pa ito, no? At actually may mga na-relief na mga mga pamilya ng mga pasahero nung nalaman na nga itong balitang ito. So, pagpatuloy din natin yung healing sa kanila, no? Doon po sa mga, actually may information din tayo sa mga unidentified bodies pa. Ito po, no, ay post ng Province of Basilan, PDRRMO. At ito yung as of February 10. Yung mga unidentified cadaver, meron po isang female at dinescribe lang nila. So baka makatulong po ito. Ito ay wearing terno, 3/4 sleeve and gray pants. Na-retrieve itong female na unidentified pa rin sa Balok-Balok Island. Meron din another female na nakuha, unidentified, as of February 10 po ito. Siya naman ay nakasuot ng terno black leggings, black t-shirt. Na-retrieve din sa Balok-Balok Island. Ito naman ay isang batang babae, nasa 5 to 7 years old, wearing flora leggings. Babae ito, sa Balok-Balok Island din na-retrieve. Meron din na-retrieve 1 to 3 years old, babae wearing diaper. Pero alam ko, may pinakita na ito sa sa pamilya at kaya nga yung pamilya na yun, ina-identify nila kung ito ba yung anak nila na naka-diaper kasi hindi na nga talaga ma-recognize din. Oo, yun yung masakit doon. So far yun, no? Yun yung mga unidentified na may description ng kanilang suot. So patuloy po natin ipanalangin ang mga pamilya, di ba? Yung ang tagal mo nang nahanap, hindi pa nakilala, kailangan pa ilibing agad. Ang hirap nun, Bin. Ang bigat nun. Kaya panalangin po ang aming offer po sa inyo, no, yung yung comfort,
at makuha po talaga ninyo ang hustisya. Hustisya. Yes. Zambasulta Balita. Nagsumite ng 2 pangunahing mungkahe si Board Member Kim Har J. Raynon Sakalahul sa ginanap na Joint Maritime Conference ng Sangguniang Panlalawigan upang mapabuti ang edukasyon sa safety protocols sa loob ng mga sasakyang pandagat. Sa harap ng mga kinatawan mula sa Marina, PCG, PPA at mga shipping lines gaya ng Allison at Montenegro, binigyang diin ni Sakalahul na dapat unahin ang kaligtasan kaysa sa pagbibigay ng entertainment sa mga pasahero. Ang 2 pangunahing mungkahin ay ang pagtatalaga ng crew members sa bawat 100 pasahero na ang tanging tungkulin ay magturo ng tamang pagsuot ng life jacket sa loob ng unang 5 minuto ng biyahe. Pangalawa, ang tuloy-tuloy na pagpapatugtog ng mga safety video na isinalin sa mga wikang Iyakan, Tausug, Sama, Chavacano at Bisaya, bukod sa Filipino at English. Layunin ng mga hakbang na ito na maiwasang maulit ang mga trahedya sa dagat. Ayon kay Sakalahul, mas mainam na impormasyong makapagliligtas ng buhay ang napapanood at naririnig ng mga pasahero kaysa sa mga pelikulang may temang karahasan. Positibo naman na tinanggap ng Marina at Philippine Coast Guard ang mga rekomendasyong ito at nangakong makikipagtulungan sa mga shipping lines para sa agarang implementasyon. Bukod dito, tinalakay din ng komperensya ang planong bagong ruta ng Montenegro Shipping Lines na mag-uugnay sa lungsod ng Lamitan at lungsod ng Zamboanga. Zambasulta Balita. Yung katulad ba pag sumasakay tayo ng Aeroplano. airplane, di ba laging may ganyan? Oo, may orientation, may demonstration. Bakit nga ba nawala din yan? Di ba? Oo, tama naman din. Naisip ko nga, dapat nga kahit sa mga bus terminal, no? Sa bus terminal kasi, yung paulit-ulit na piniplay. Itlog mani at Yung paulit-ulit na piniplay lang ng mga palabas dyan. Di ba? Oo, baka may mga kailangan din na safety protocol na alam natin. Sa pag tayo ay sasakay sa pantalan, akiba na IBT, yung paulit-ulit na dapat malaman. At maganda tong idea na i-translate sa lahat local ng na dialect. wika. Oo, kasi 'di ba yung mga pasahero natin parang classroom 'yan eh. 'Di ba kaya mahalaga ang mother tongue. May iba't ibang learners tayo diyan. Diyan sa learners na iyan, meron effective na mas nakakaintindi pag own language nila ang naririnig nila. Kasi kung puro ka Tagalog, puro ka English, hindi naman natin dinadown. Pero 'di ba, hindi tayo pantay-pantay pagdating sa intellectual, sa pag-iintindi. Kaya napakahalaga yung from the heart, yung talagang makapture mo sila kasi sa language nila ikaw ay nag-explain. So mahalaga talaga, dapat nga talaga hindi ito na wala, dapat meron to. O kung meron man yan, dapat hindi nawala yan. Dapat laging may orientation. Pero so far sa tinagal-tagal sir, no, wala kami na experience, no, since pagkabata may mga na orientation. may mga ganong Ako naman din ay nakasakay na yung pumupunta tayo or kami pag may mga press con, dinadala ako. Wala din talaga. Basta pag sakay mo, sakay ka lang, sulat ka lang ng pangalan, diretso ka na kung saan mo gustong pumosisyon. Ganyan lang. So, maganda itong suggestion, no? Pero dapat na-initiate na to mismo ng mga barko. Oo, dapat i-sense sa strict na requirement. Hindi pwedeng maglayag. 'Di ba? Igual ba na eroplano, hindi kita pwede bula, hindi kita pwede salin na airport hanggang hindi natatapos yung demonstration ng mga flight attendant. Ituturo talaga nila saan ang life vest, saan ang oxygen, anong gagawin. Kahit nga, 'di ba, may responsibility yung uupo sa may emergency exit. Kaya pag tinanong, sir, kaya mo ba dyan? Ma'am, kaya mo ba dyan? Ikaw ang naka-assign dito sa emergency exit. May ganyan. Dapat ganyan din po tayo. Kasi ang laki ng magagawa ng proper education sa oras ng emergency. Kagaya nung na-interview ko last 2 days ago, si Sir Kadi, yung kagandahan sa kanya, may knowledge siya kasi nga pulis siya. Alam niya yung takbo ng system sa loob. So like for example, sabi niya, hindi naman po ako nagpanik.
kalmado lang ako kahit lumulubog na ang barko kasi sa isip ko, alam ko, tumawag na ng tulong. Mm-mm. Kasi nga, alam niya. Kasi nga, Alam niya yung protocol, no? Oo, mm-mm, yung safety. dahil may knowledge siya, dahil Mm-mm. darin nandyan siya sa trabaho. Kasama sa training. Oo. Kasi kung tayo ay well-informed, well-educated, knowledgeable tayo, ang laking tulong nun para hindi ka magpanik. Mm-mm. Kaya advice din sir, no, especially yun nga sa atin lahat, no, na 'di ba? Okay pang pastime yung cellphone, 'di ba? Pero sa mga ganitong sitwasyon or tayo ay sasakay ng barko ng sasakyan, no, dapat pakinggan muna yung mga mga announcements, no, kasi makakapagbigay yun, makakatulong yun sa atin sa time ng emergency. Kahit dito sa ating building, Mm. 'di ba? Nasaan na ba yung hagdan natin? Oo. Mag-exit. Ano? Kanya-kanya na lang. Hindi, meron na tayong Tio Franco. Yung kanila, pwede na yan. Oo, bitayan natin. Pwede. Safe na. Oo, 'di ba pag nasa building tayo, lalo na pag nasa matataas ka na floor, alam mo din saan yung exits, ang pabababa, 'di ba? Napakahalaga niyan. Iba talaga ang may alam din. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam dahil Ano ba mas yan? magiging Gatas? kalmado ka. Mm-mm. Mas magiging kalmado ka, 'di ba? So, maganda yung mungkahi. Mm-mm. At, I mean, into kwan para i-implement daw to, di ba? Oo, yun. hindi naman kinontra ng Marina at PCG, kukontra pa ba nila yan? Dapat nga, sila ang isa sa mga nag-check. Oy, ginagawa nyo ba to? Mm-mm. Oh, ayan tuloy na sila, nasama. Kasi, Sila yung na-check. Oo, kasi talagang hindi pwedeng hindi madamay. Kasi kung malaki ang responsibility, ang pananagutan dito ng Allison, yung mga nasa paligid na dapat din mag-check. Anong nangyari? Bakit hindi mo to na-check? Inaigo lang ba ara na corruption? Kaya di ba talagang dinadawit din ang ating pinakamataas na politician? Kasi nga, under mo yan. O, anong nangyari? Di ba? May ganyan. So, nasa isang umbrella tayo. So, hindi pwedeng hindi madama yung head kung may nangyari sa baba kasi nga under yan sa umbrella mo. Bakit nakalusot? May mga domino effect. Yes, kaya importante yung magkaisa tayo, okay? Oras natin, 7:52 ng umaga. Puntahan lang natin saglit din itong announcement natin, no? Ang Zamboanga City Medical Center po ay merong free psychological intervention para po ito sa lahat ng mga survivors and families affected po ng recent maritime incident. At ito po ay bahagi ng pag-extend nila ng kanilang suporta at ng kanilang care sa lahat ng mga individuals and families na affected nga ng nasabing trahedya. Free psychological services po ito na makakatulong sa mga nakakaranas ng emotional distress, grief and trauma. At ang kanilang service offered ay critical stress debriefing, crisis intervention, grief and bereavement support, individual and family counseling, and stress and trauma management. Sino po ang pwedeng mag-avail? Survivors ng maritime incident. Ito lang recent ng Allison, immediately family members and loved ones at lahat po ng nakakaranas ng emotional at psychological distress. Schedule and venue, please contact 0916 143 2264. Again, 0916 143 2264. Oras natin 7:53 ng umaga. Bin, meron tayong announcement din sa NGCP. Announce mo na para makapaghanda na sila Ayan, sa Sunday. Oo, NGCP power interruption, no? Power talaga kasi 10 hours to. Oo, no? 10 hours. Ayan, February 15, Sunday, no? 7 a.m. hanggang 5 p.m. Zamboanga to Tumaga 69 kV line, no? Walang kuryente. Putik at Sanggali substations. Ang mga apektado, no? Ito, Barangay Mercedes, Barangay Tumaga. Mga feeders to. Mga feeders. Oo, ayan. No? Alam mo pala to? Feeders. Sige, ayan. Mercedes, Tumaga, Giwan, Presa, Northside, Tetuan, Arena Blanco, Zampen, dedicated, and Kulyanan, Kuruan, and Fishing Port, the feeders. At ang reason? At ang reason, no, ito, tapping of drop conductors and other related works at Zamboanga Substation.
Zambasulta. At yan ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang co-founder and co-lead convener ng Scam Watch Pilipinas na si Sir Josel de Guzman para pag-usapan mga babala versus love scam, lalo na for this love month. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Suling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Oras na. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Hindi lang mga Pinoy ang naaabot ng ating broadcast. Kwento ng isang apo mula Vietnam ang maririnig natin ngayon. Ang kanyang lola ay naabot at na-touch ng ating shortwave broadcast. Nakilala ko si Yun Tan Tuan or Barnabas sa kanyang English name noong Missions Month Fair sa Union Church of Manila, my home church. Vietnamese student siya ng ethnic program sa IGSL. Full-time missionary din ng Go School Vietnam na umaabot at nag-e-equip sa mga underprivileged youth na maging Christ-centered leader. The gospel seed come to my family when my grandma is around the year of 1970, after 1975, after the communists take control of the whole country, and sharing the gospel and doing evangelism is still strictly prohibited in the country, and no one can go out to share the gospel at that time. A very strange signal with unusual news. Ganyan ang description ng kanyang lola nung unang marinig ang broadcast. Ito ang naging daan para ma-introduce siya sa mabuting balita. And later on, my grandma became a believer, and we found out that the news come from that radio channel is broadcasted from the Philippines. Ang gospel broadcast ay isang buto na naitanim sa kanyang puso. Hindi man agad naging believer ang kanyang lola through listening, lumago ang kanyang faith nang makasama ang iba pang mga believer. And she remembered like, oh, I heard this one before, this news before. And after that, she get involved into the local church. And the local church flourished her faith in Christ. Many Vietnamese people got saved through the radio at that time. Like many tribe and Vietnamese people in general. Naaalala ni Barnabas kung paano naging faithful ang kanyang lola. Nagbabasa siya ng Bible at umaawit ng hymns sa kanilang bahay. Para sa kanyang parents noon, label o title lang ang Christianity. Ang steadfast faith ng kanyang lola ang naging dahilan para magbunga ang kanilang paniniwala. Ginabayan niya ang pamilya toward a genuine relationship with Jesus Christ. Indeed, God's work can reach well beyond such small beginnings. Sa Pilipinas, higit 40 ethnic languages ang inaabot ng ating shortwave broadcast. Ang ilan sa mga ito ay targeted sa Vietnam. Ang bawat broadcast ay parang buto na itinatanim sa puso ng bawat listener. At ang mga tumatanggap sa pananampalataya ay makakapagtanim na rin sa iba. Gaya ng nangyari sa pamilya ni Barnabas. Sa kabila man ng persecution and political restrictions, we take heart, for Jesus has overcome the world. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 7, ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi man natin makita ang growth immediately, but when we faithfully sow God's Word, we can be sure that it will accomplish what He pleases and will prosper where He sends it. Mission natin na gumawa pa ng mga programa na puno ng gospel seed na aabot sa loob at labas ng bansa. Kung aming mga programa ay nakatulong sa growth ng inyong faith, we'd love to hear your story. I-message mo kami sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ.
Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil nga po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng tamang o ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank account. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 8:04 ng umaga. Gusto kong basahin ang itong reflection ni Ma'am Liliana Hans sa ating salita at tanong ngayon segment. El Dios lleno de amor con paciencia, el amor ta perdona todo, el amor hindi tarabia sino ta olvida el malo y hace el gente. Bira pirmi con Dios, pirmi abre el corazón. Pidi perdón y arrepinti para el gracia de Dios ayuda ka natin cambia el di atun mal costumbre. Pag-usapan natin.
Ngayong umaga, pag-uusapan nga po natin ang tungkol sa mga nangyayaring love scam. Lalo na po kung kayo ay pumapasok sa mga dating app. Narito po ang mga babala laban dito. Kasama po natin si Miss Heidi Sampang at ang ating guest na si Josel de Guzman, ang co-founder and co-lead convener ng Scam Watch Pilipinas. Check muna natin. Ito.
Okay, mabuhay po kayo, Sir Josel, and hanggang Okay, sa muli, patuloy po nating bigyang diin ang pag-educate sa ating mga kaagapay hinggil po sa usaping ito. God bless you. God bless. Salamat po, Miss Heidi. Thank Happy you. weekend. Ang co-founder and co-lead convener ng Scamwatch Pilipinas, si Sir Josel De Guzman. So mga kaagapay, balikan ninyo yung mga binigay ni Sir Josel na example po ng mga profile. Ito po yung mga... Manalangin po tayo, our gracious and heavenly Father, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin ang tunay na pag-ibig ay nasa sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala po sa amin ngayon na hindi po sapat, hindi buo ang pag-ibig na pwede naming maramdaman mula sa aming pamilya, mula sa aming partner, mula sa aming anak, hanggang wala po kayo sa aming buhay. Lord, this Hearts Day, ngayong Feb 14, this month, Lord, we are celebrating love. I pray, Panginoon, na mas maramdaman namin ang pag-ibig na tunay na nagmumula po sa inyo. Isang pag-ibig na walang hanggang, isang pag-ibig na unconditional, hindi natatapos, hindi napapagod. Lord, kahit po maganda ang aming relationship ngayon sa aming partner, pero alam ko po, may kulang pa rin sa aming puso kung wala po kayo sa aming buhay. So we pray, Lord, na hindi lang ma-magnify ang pag-ibig ngayon from our husband, wife, from our parents, loved ones, pero ma-magnify din po ang pag-ibig nyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating naging guest ngayon, sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW. Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli bukas dito. Alas 7 ng umaga, ako po si Sarami Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta.